So paano po ang maiging gawin, especially dun sa mga nasa residential areas na luma na yung bahay? Kasi for example, Po. especially dito sa cities, marami yung mga nasa 1970s pa na ipatayo yung bahay na hindi na na-check yung structures. So ano yung maiging gawin? Alam natin na medyo kapo sa budget yung iba, pero para naman doon sa medyo Oo. nakakaluwag-luwag. Opo. Ma'am Maricel, tandaan po natin, karamihan po ng bahay, kahit nabanggit niyo po, 1970s, wala pa hong building code noon. So presumably, Yes. Mm. presumably hindi pa ho yan sumunod. Maaaring samba, pero yung mga kababayan natin na kaya naman po nilang kumuha ng engineers, hindi po pwede itong kanya-kanya lang, yung tayo-tayo lang. This must be done professionally. Ibig sabihin, engineers po yung maalam dito. Yung engineers na hindi po, with due respect sa mga engineers, yung engineers naman po matitino, yung wag naman po yung fly by night. So, sana yung mga kababayan natin na may kakayanan, at least mabawasan na po yung maaaring tamaan. Humanap na po sila ng mga structural engineers. Marami naman po yan, simulan na nila. Magpatawag po dyan na structural integrity audit. Ibig sabihin, may mga pamamaraan kung paano malalaman kung ito ba ay kaya ang 8.5 magnitude. Hindi naman pag hindi kaya, ay gigibayin yung bahay. Hindi po. May mga retrofitting technologies na po, yung lalagyan po ng crossbeam, lalagyan ng bakal. May mga ganun na pong kaparaanan. Oo. Ngayon, yung mga wala naman pong kakayanan magpa-retrofit or magpa-evaluate in the first place, diyan po maaaring pumasok ang pamahalaan. Oo. Sa national government po, of course, hindi naman po unlimited yung pera ng national government. Kami po, nagpa-prioritize. Inuuna po ng, may classifications po kasi ng LGU. Merong class 1, 2, 3, medyo mahiyap lugar yan. 4, 5, 6, Oo. yun yung maaaring alalayan po ng national government. Subalit, ang local government units po na nasa levels 1, 2, 3 or classes 1, 2, 3, may mga budget. 5% po ng kanilang IRA, yung pong kita ng LGU, base sa mga buwis na nalilikom nila, 5% po nun ang pwede nilang gamitin sa disaster preparation. Yung 5% po na yan, bahagi po niyan, pwede nilang gamitin sa capital outlay. Ibig sabihin, bumili sila ng mga kagamitan, logistics, at yung pagpapatibay po ng mga gusali nila at kung may programa sila, pwede pong programa paano ma-inspect po yung mga nasa jurisdiction nila. Pwede pong gamitin po yun. 70% po, 5% nila pwedeng gamitin.